Breaking news, inatake ng Saudi Arabia ang Yemen. Ito ay dahil sa mga ipinupuslit na armas at idinadaan sa isa sa mga port nito na Mukalla. Ang nasabing mga armas ay nagmula sa United Arab Emirates. Ayon sa Saudi Arabia ay matagal na nilang binabantaan ang grupong ito. Tinawag ng Saudi Arabia na Red Line ang gawaing ito at isang banta para sa kanilang national security. At napuno na ang Saudi Arabia, agad itong inatake. Wasak na wasak ito. Pero ano naman ang sagot ng United Arab Emirates? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay December 31, 2025, huling araw na ng buwan na ito. At napakabago at nagbabagang balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito mga kaibigan ay tungkol sa ginawang pag-atake ng Saudi Arabia sa Yemen. Marahil ay isa ka sa mga nakasubaybay na ang Yemen ay pinulbos ng husto ng puwersa ng Israel. Hindi lang puwersa ng Israel, maging puwersa ng Amerika ay nagsagawa na rin ng mga malalaking pag-atake sa lugar na ito dahil tinatarget ng Amerika at Israel ang militanteng grupo sa lugar na ito na sinusuportahan ng Iran. Ito ay ang Houthis. Maraming pagkakataon na ang mga Air Force ng Israel ay dumadaan mismo sa airspace ng Saudi Arabia. Kung ating tutuusin, sinusuportahan ng Saudi Arabia ang operasyon ng Israel sa Yemen. Alam ng buong mundo na ang presidente ng Yemen ay sinusuportahan ito ng Saudi Arabia. Kumbaga, kalaban ng Saudi Arabia ang kalaban ng gobyerno ng Yemen. Katunayan, tumatanggap din ng budget ang Yemen na nagmumula sa Saudi Arabia sapagkat tinutulungan ng Saudi Arabia na makaangat ang bansang Yemen. Pero mahihirapang bumangon ang Yemen dahil merong mga militanting grupo dito na kung saan kahati ito sa kinikita ng kanilang gobyerno. Ito nga, yung Houthis. Maraming pagkakataon na mismong presidente ng Yemen ay nananawagan na sa United States of America, United Nation, na tulungan silang mapaalis ang puwersa ng Houthis sa kanilang bansa. Meron pang ang pagkakataon na mismong ang puwersa ng Yemen ay nakikipagsagupaan sa puwersa ng Houthi. Pero hanggang ngayon ay hindi pa maikakaila na talagang marami pa sa puwersa ng Houthis ang nasa Yemen. Pero hindi nga lang ito kumikilos ngayon. Pero sa pagkakataong ito mga kaibigan, nakaranas na naman ng isang matinding pag-atake ang Yemen mula sa puwersa ng Saudi Arabia. Nagliparan ang mga fighter jets ng Saudi Arabia at winasak ang isa sa mga daungan nito na nasa Mukalla. Of course, itatanong ng karamihan bakit naman inatake ito ng Saudi Arabia. Ayon sa report ng AP, nagsagawa ng pag-atake ang Saudi Arabia sa daungan na ito dahil sa mga armas na idinadaan sa naturang daungan at ang naturang mga armas ay nagmula pa sa United Arab Emirates. Ayon sa Saudi Arabia, isa raw itong red line at banta para sa kanilang national security. Bakit naman? Ang paliwanag kasi ng Saudi Arabia mga kaibigan ay matagal na nilang nais disarmahan ang mga militanting grupo na nasa bansang Yemen. Dahil alam ng mga militanting grupo na ang Saudi Arabia ay sumusuporta sa gobyerno ng Yemen. Kaya hindi malayo at napakalaki ng possibility na maaaring umatake ang mga militanting grupong ito sa puwersa mismo ng Saudi Arabia. Lalong-lalo na ang Saudi at Yemen ay magkatabi lamang. Kaya tinawag ng Saudi Arabia na ito ay isang red line. Sa halip na ito ay maubos na ay dadagdagan pa ng mga armas. Ngayon, ano naman kaya ang sinabi ng United Arab Emirates sa accusation ng Saudi Arabia?
Ayon sa ulat ng Al Jazeera, mali ang sinasabi ng Saudi Arabia na ang United Arab Emirates ay sumusuporta sa mga separatista na nasa Yemen. Kumbaga, idinideny ng UAE na sila ay nagsusupply ng mga armas sa mga militanteng grupo dito. Pero aminado ang UAE na meron silang puwersa na hanggang ngayon ay nasa Yemen pa. At dahil sa pag-atake ng Saudi Arabia, marami kasi ang mga nawasak. Nangako ngayon ang UAE na ang kanilang puwersa na nasa Yemen ay kanilang iwi-withdraw. At upang patotohanan ng ating sinasabi, binalita ito mismo ng CNN. Ayon nga sa UAE, iwi-withdraw nila ang kanilang forces na hanggang ngayon ay nasa Yemen pa. Marami ang mga nagsasabi, hindi ba't maganda ang ugnayan ng UAE at Saudi Arabia? At katunayan, sa giyera na nangyayari sa pagitan ng Israel at ng Hamas, isa ang UAE, Saudi Arabia ang namamagitan upang magkaroon ng ceasefire ang Israel at ang Hamas. Pero mga kaibigan, tahasang sinabi ng Saudi Arabia at inakusahan nga itong UAE na nagsusupply nga ng armas sa Yemen. At ito raw ay talagang napakadelikado. Tinawag pa nga ng Saudi Arabia ang UAE na close ally. Ayon pa nga sa paliwanag ng Saudi Arabia na bago nila atakihin ang Mukalla Port kahapon lamang, Martes, December 30, 2025, ay nagbabala muna ito sa puwersa ng United Arab Emirates na lisanin ang Yemen sa loob ng 24 oras dahil magsasagawa nga sila ng pag-atake. Dagdag pa ng Saudi Arabia, ang kanilang ginawang pag-atake sa Mukalla Port ay isa lamang limited airstrike. Pero ganun pa man mga kaibigan, napakalaki ng pinsala na naidulot nito. Pero ayon sa UAE, isang accusation ang ginagawa ng Saudi Arabia at nire-reject nila ito. Pinapalabas ng UAE mga kaibigan na walang katotohanan ang sinasabi ng Saudi. Pero ayon sa UAE, bilang pagrespeto sa Saudi Arabia ay iwi-withdraw nila ang kanilang puwersa na nasa Yemen. Pero hindi malinaw kung tuluyan na bang aalisin ng UAE ang kanilang puwersa sa mga lugar sa Yemen na kontrolado nila. Nako mga kaibigan, matinding gulo ito. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, may katotohanan kaya na ang UAE ay nagsusupply ng armas sa Yemen o ito ay isang matinding accusation lamang? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, ilang oras na lang ay iiwanan na natin ang 2025. Handa na ba kayo harapin ang 2026? Ito lang ang aking mapapayo. Huwag niyong harapin ang 2026 alone. Isama natin ang Panginoon. Dahil kung kasama natin ang Panginoon at kung anuman ang mga balakid, mga test and trials na ating mahaharap sa taong parating, sigurado ito ay ating mapagtatagumpayan. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.